Ano ho ba ang importansya kung meron man ito pong pulong ho na ito at na-miss ho ba ito ng Pilipinas, Prof? Nawala ang Ay, ayan, din, go ahead. ay, Okay, sorry okay po. na po. Naririnig na po ba ako? Okay na po, Okay na? okay na po. Go ahead. Okay, Take gaya two. ng nabanggit ko, okay, take two. Yung parang World Cooperation Summit na nangyari po sa China, ang mga pangunahing nandun, batay na rin sa video, ay sina Putin ng Russia at kahit si Kim Jong-un ng North Korea ay naroon din. Ang katakatakang wala masyadong nakitang presensya roon ay yung mga mula sa Estados Unidos, lalo na yung Pangulong si Donald Trump. At dun sa tanong mo kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos ay wala roon, mukhang lumalabas na yung mga naroon ay talagang hindi masyadong alyado sa Estados Unidos at ang imahe kasi ngayon ng Pilipinas mas kumikiling sa Oo. Estados Unidos kumpara sa iba pang mga bansa. Siyempre, yung ibang mga malalaking bansa gaya ng India, kayang-kaya niyang lumaro sa iba't ibang panig kasi hindi mo basta-basta maisasantabi yung napakalaking market opportunities for investments sa India. Kaya hindi ma-afford ng China na iitsapwera ito. At mapapansin nyo kahit yung Indonesia, inimbitahan din yan. Kaya lang si Prabowo ay hindi nakapunta dahil na rin sa kaguluhan Meron sa naman kanya, ano, sa meron siyang dapat, oo nga. Prof, may sarili siyang problema na inaasikaso po ngayon. Prof, itong pulong ho na ito ay sabi nga po, no, ay narinig ko natin sa minsan sa geopolitics o mga discussion ho dyan, yung mga like-minded nations nagsama-sama. Kumbaga sa salitang kalye, yung mga pangkat-pangkat. Tropa-tropa, di ba? Yan, So oo. tama po kayo kasi parang merong, hindi naman natin sinasabing galit silang lahat sa Estados Unidos, pero apektado sila ng mga taripa na inimpose talaga ni Trump na napaka-arbitraryo. Doon sa isang bansa nga dahil yung kaibigan niya ay under trial, sinabi na, okay, sasampahan ko to ng mas mataas na taripa. Napaka-arbitrary. Kahit sa Pilipinas, ganun din yung 20% naging 19% nung bumisita si Marcos Jr. May 1 percentage point na nabawas. So yung mga yon ay indikasyon na globally talagang merong realignment of forces. Hindi lang yan usapin ng mga taripa, ng mga economic sanctions, kung matatawag na economic sanction yung ginagawa ni Trump ngayon sa iba't ibang bansa, usapin din niya ng proxy war na nangyayari sa kasalukuyan. Nariyan yung genocide na ginagawa ng Israel laban sa mga Palestino na obviously yung Israel sinusuportahan ng maraming kanluraning bansa, pangunahin yung Estados Unidos and to some extent yung ilang miyembro ng European Union. Gayon din sa Ukraine na yung gera nito sa Russia, parang ang lumalabas yung Ukraine ang sinusuportahan ng Estados Unidos, samantalang yung Russia naman ay may nakukuhang suporta sa dalawang pangunahing bansa, yung China at saka yung North Korea. Ito yung mga pangunahing sumusuporta naman sa Russia. Kaya dito sa usapin ng proxy war na to, ano ang magiging lugar ng Pilipinas? Ang nangyayari ngayon, Benji, mas kumikiling sa Estados Unidos, kaya kung ano yung gera ng Estados Unidos, parang by default, parang ganon ang mangyayari. Lalabas na mas kakampihan natin ang Estados Unidos. Yung po bang pulong ho na ito dyan sa Beijing, ano, bagamat may mga nakita ho tayong show of force, may mga hardware na ipinaparada, sa kabilang banda, meron din pong lumabas din po doon yung tinatawag na pulong sa ekonomiya, yung mga yung SCO ating Shanghai Cooperation Organization, Cooperation. na mukhang ang mga miyembro o ng ASEAN, ang mga ASEAN countries, miyembro na rin doon, pero mukhang ang Pilipinas hindi makasama doon, Prof. Yeah, magandang punto yan. Kasi yung
Pilipinas, bagamat ganun din naman yung iba pang mga bansa sa Asia, iba yung pagkiling ng Pilipinas sa Estados Unidos. Tapos iba pang usapin yung territorial disputes natin with China, particular yung sa issue ng West Philippine Sea. Kasi yung dapat lang naman na ipaglaban natin yung ating pambansang soberanya, pero minsan ang tanong, dapat bang kumampi tayo sa Estados Unidos at umasa na ipagtatanggol tayo ng Estados Unidos kung sakaling magkaroon ng mas escalated na tension sa China. Ang mas logical kasi na gawin natin, dapat palakasin natin yung ating pagtatanggol sa ating soberanya at saka aasa tayo doon sa ating mga pisikal na kapitbahay, particular yung Vietnam, yung Indonesia na may sarili ring disputes with China. Sa halip na i-antagonize natin yung iba pang ASEAN countries, tandaan natin, miyembro po tayo ng Association of Southeast Asian Nations. So dapat mas ini-strengthen natin yung ating relations sa ating mga kapitbahay sa halip na yung isang dayuhang bansa na bagamat napakalaki and to some extent makapangyarihan pa naman, pero ibang time zone naman sila sa usapin ng proximity sa ating lugar. Nakakapag ano lang po, Prof, na sabi na ang relasyon ng China, baka naman at saka ng Pilipinas talagang mali, hindi lang ho naman sa West Philippine Sea o sa South China Sea, sa relasyon, baka may na-miss ho tayo dito, sapagkat parang ano lang, konti lang po yung diferensya. Si Presidente pupunta ng Cambodia at ngayon po atang Oo nga. na konting-konti lang na ang Cambodia, alam naman natin ASEAN din, and then malapit din ho naman sa sa China, o baka yan nga pong ewan ko, baka siguro hindi natin alam sa larangan ng diplomasya talaga. Nilalaro lang talaga. Hindi ko alam mo ang katawagan sa termino sa diplomasya, pero baka part na rin po 'yon ng ating ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa, Prof. Yeah, tama naman. Kasi yung agenda naman talaga natin, dapat protektahan yung mga kababayan nating OFWs at kahit sa China, maraming mga Pilipino rin naman ang nagtatrabaho roon. And so far, hindi pa naman tuluyang nakokompromiso yung kanilang status doon na dapat lang naman kasi nagpunta sila roon para magtrabaho, para mag-aral o iba pang dahilan. Pero yun na nga dapat mas manindigan ang Pilipinas sa isang independent foreign policy na talagang mas win-win yung hinahanap nating sitwasyon insofar as our stay in those respective countries would be concerned. Pero yung concessions, dapat hindi ito nangangahulugan ng pagbebenta sa ating soberanya o kaya kung pag-uusapan natin yung charter change, yung pagmamay-ari ng dayuhan sa lupain, napaka-sketchy na issue diyan. Hindi porke inaalaw niya ng ibang bansa, iaalaw na rin niya natin dito. Kasi mas maraming kababayan natin yung inaagawan ng lupa ng sarili nating kababayan na mayaman at makapangyarihan. Tapos ngayon, papasok yung dayuhan para lalo pang mangamkam o mangagaw ng lupa mula sa magsasaka, mga katutubo at iba pang mga nasa laylayan ng ating lipunan. Siyempre, hindi naman natin dapat payagan po ito. Prof, kanina nabanggit natin, natalapa, napag-usapan natin yung parang like-minded nation, pangkat-pangkat, tropa-tropa. Ito yung ang mundo parang nahati sa Global North and Global South. Ito bang nandiyan dyan sa Beijing, yung mga miyembro ng Global South? Mahirap sabihin Global South yung ilang mauunlad na bansa diyan. To some extent, yung China naman, hindi mo naman masasabing Global South. At ganun din yung Russia. Pero tama ka, siguro karamihan sa mga bansa roon ay underdeveloped o depende sa termino. Pwede mong sabihin maldeveloped dahil may maling development policy na tinatahak. Kaya umaasa sa pakikipagkaisa sa iba pang mga bansa para magkaroon
ng buhay at kabuhayan yung mga tao nila, yung mga citizen nila. Kaya tama ka, pwedeng nakikita natin yung realignment of forces ng mga developing o maldeveloped na mga bansa. But at the same time, dapat din maging cautious tayo sa pagpasok sa iba't ibang mga kasunduan. Mhm. Hindi ko naman sinasabing positibo na hindi tayo sumali roon kasi may mga pakinabang din naman kung sakaling tayo ay magpapadala ng mga diplomatic groups doon at mag-oobserba kung ano yung nangyayari. Gayon din sa iba pang mga kasunduan sa ibang bansa. Mm. Ang notable exception lang rito syempre, yung mga kasunduan na napakaraming concessions na kailangang ibigay, kaya hanggang ngayon questionable pa rin yung pagsali sa World Trade Organization na nangahulugan ng matinding reduction sa ating mga taripa, lalo na sa mga basic goods gaya ng bigas at gaya ng iba pang mga produkto na talagang nakasama sa kabuhayan ng Mm. ating mga magsasaka. Yung pong ano, Prof, ano, dito po sa anong ito, no, sa summit po na yan, syempre, meron pong tawag ko doon na, anong tawag ko doon, no, maaaring benepisyong mangyari doon sa mga dumalo doon at maaaring, ano tawag ko doon, na miss to natin, ano. Kung ano man ho yun, Prof, maliban ho sa depensa na talagang hati ho dyan yung ano, hati po yung ano, hati po yung ang pananaw ng marami natin mga kababayan. So doon sa nakikita ko lang po dito yung missed opportunities on economic cooperation. Doon sa mga bansang nandun, lalo na doon sa SCO, no, yun na mga bansang gusto lang ho yun ano po tawag po doon, ano, magkalakalan lang ho, palitan ng produkto, Prof. Yeah, magandang punto yan. Kung sakaling merong missed opportunity through multilateral relations, pwede namang habulin yan through bilateral Mm. relations naman. Kumbaga, nothing prevents us from approaching those countries na bilateral yung nature ng ating mga kasunduan. And in fact, to some extent, baka nga mas may pakinabang pa yung bilateral relations sa isang sitwasyon na ang nais nating makuha ay yung the best terms that are available Mm. para sa atin. Kaya yung bilateral, it's also another approach para bawiin yung anumang sinasabi po ninyo na missed opportunities. Opo. Speaking of bilateral, ano, kayo nabanggit din po yung West Philippine Sea. Meron po atang nalalapit na BCM na sa China at saka ng Pilipinas. Oo. Sinasabi, teka muna, ingat yan, bully dyan, bubuli ang China. Pero siguro dapat ipakita dito ng ating mga diplomat yung kanila po talagang kakayahan na hindi magpapabuli. Prof. Tama po 'yon. Yeah, tama po 'yon. Kasi at saka wag naman tayong matakot sa mga usapan kasi kung hindi mag-fall through yung mga ganong usapan, pwede namang may iba pang pamamaraan eh. If bilateral talks don't work, pwede namang may third party intervention na pwedeng mangyari o kaya pwedeng may multilateral na pag-uusap kasi yung usapin ng South China Sea, West Philippine Sea, medyo may kaugnayan doon. Pwede rin namang pag-usapan yan ng mga hindi lang ng Pilipinas at ng China, kundi pwede rin nating isama yung Indonesia, yung Vietnam, na talagang may history rin ng escalating tension through the years. Kaya mas maganda nga ganon. O kung ayaw ng China na makipag-usap, edi yung Pilipinas, Indonesia, Vietnam o iba pang mga apektadong bansa yung mag-usap-usap para mas may united front sa pakikipagtalakayan sa China. Kumbaga those options are readily available pero ang maganda nga sana merong mag-take ng lead tungkol dito. Not necessarily the Philippines, pwedeng Indonesia yan o pwedeng iba pang bansa.